coronary artery disease leading to ischemic heart disease, ang sanhi po niyan, yung pagbara niyan is yung cholesterol. Ayon kay Dr. Feridun Batmanhilich, ito po yung nangyayari. Kung kulang po kayo ng tubig, yung tubig sa dugo nyo, mababawasan din. Remember that ang dugo natin is between 80 to 90% water. So kung hindi kayo palainom ng tubig, mababawasan yung tubig and therefore lalapot ang inyong dugo. Once na malapot ang inyong dugo, pag siya ay dumadaloy sa every point of your arteries, ang mangyayari because mas mataas ang pressure niyan, yung resistance ng flow or yung friction ng dugon dumadaloy sa ugat ay mas mataas. And therefore, magagasgas po, magsusugat ang pinaka-lining ng ugat nyo. Ngayon, ang puso po natin ay nagpa-pump ng between 60 to 100 beats per minute. So, ibig sabihin, sa loob ng isang minuto, 60 to 100 times dumadaloy yung dugo sa point na yan. Ngayon, kung malapot po siya at mataas ang resistance ng flow, magagasgas yung pinaka-lining. So, kung every minute mangyayari po yan, maaring ninipis yung pinaka-wall ng inyong artery. So, pag ninipis po yan, and with the increasing pressure because of higher force required by the heart to pump it, pwedeng lumobo po yan. Ngayon, para mapigilan po yan, ang gagawin ng atay, okay? Gagawin ng atay, siya po ay magre-release ng cholesterol at tatapalan niya yung area na nasusugatan. Para siya yung ginagawa ng DPWH sa kalsadang lubak-lubak, tinatapalan ng aspalto, yung 'di ba asphalt overlay para kuminis ang kalsada. Yun din po yung gagawin. And yung cholesterol po, okay, cholesterol is lipid, fats po 'yan. Tandaan ninyo na ang mantika madulas. So pag dadaloy yung malapot na dugo sa area na madulas, mas magiging relax ang puso. Itong problema, kung ang tao may-ari ng katawan na yan ay ayaw pa ring uminom, habang lumalapot ang dugo, pataas ng pataas ang blood pressure, at lalong madadagdag ang cholesterol. Kasi pag tumaas ang blood pressure, hindi pwede maging manipis lang ang arterial wall. Kailangan makapal para hindi siya sumabog. Para ho siyang hose ng bumbero kontra sa hose ng hardenero. Remember, yung hose ng bumbero, kailangan yung mataas ng pressure para maabot niya yung tubig dun sa tuktok ng building. Wala namang hardenero naman na nagdidilig yung tuktok ng puno, kundi yung ugat ng puno. Okay? So, ganun po yung magiging principle ng work ng cholesterol sa ating katawan. So, kung gusto nyo paluwagin yung bara sa inyong puso, hindi nyo kailangan ng stent, hindi nyo kailangan ng surgery o what. Ang kailangan nyo lang ay tubigan ang inyong katawan ng tama. So, habang nalulusaw yung inyong dugo, magiging mas relax ang pagbomba ng puso, yung dugo nyo. And if wala nang gaanong resistance, yung cholesterol po doon, babalik ulit sa atay for future use. Ang cholesterol po ay hindi masama. Siya po ay tinatawag natin na waterproofing element ng ating katawan. It helps protect yung tissues tulad nito ng arteries para hindi po siya sumabog. Ang kailangan nyo is tubig na may minerals. At ang maganda pa nito, ang ginagawa ng magnesium, magnesium is a natural cholesterol lowering agent. Okay? Hindi po gamot ang kailangan nyo. Kaya ng magnesium na ibaba ng tamang level ang inyong cholesterol. So, taking 50 ml per kilo of water per day plus 20 drops of ionic drops 4 times a day, kaya ma-regulate po at bubuksan niya uli yung nababarang ugat.